What's up, KAG? Alam mo ba kung bakit maraming nalulugi sa Axie Origin kahit pareho lang naman kayo ng cards? Hindi dahil malas sila, hindi dahil mahina ang Axie nila, kundi dahil hindi nila naiintindihan kung paano talaga gumagana ang battle system. At kung baguhan ka, ito yung video na sana napanood ko bago ako nagkamali. Let's go! Okay, so pag sinabi mong Axie Origin, karamihan iniisip agad, card game lang yan. Pero hindi siya yung basta card game. Strategy game siya na may hidden layers. At kung hindi mo gets yung layers na yon, mauubos ang energy mo, mauubos ang oras mo, tapos sasabihin mo scam. Ngayon, himayin natin from scratch, step by step. Parang tinuturuan kita maglaro sa tabi ko. Axie Origin is a turn-based card battler. Meaning, may turn ka. May turn ang kalaban, gumagamit ka ng cards, may energy system, may runes and charm, may positioning, may rage mechanic. Pero ito yung hindi naintindihan ng karamihan. Hindi siya puro damage race. Control game siya. Alam mo ba na sa higher ranks, mas importante ang card timing, energy management, at prediction kaysa sa raw damage. Kung puro damage lang ang alam mo, hanggang mid-rank ka lang. Team composition, dito pa lang, marami ng sablay. 3 axis, frontliner, mid, backliner. Tanong ko sa'yo, alam mo ba kung anong role ng bawat isa? Kung hindi, doon pa lang may problema na. Frontliner, siya yung sumasalo ng damage. Usually, may shield cards, may sustain, may heal. Example, plant with high HP plus shield generator. Kung damage type yung nilagay mo sa harap, talo ka agad sa early rounds. Midline, utility role, pwedeng damage, pwedeng control, pwedeng debuff. Ito yung flexible slot. Backline, ito yung finisher mo. High damage, burst, combo type. Pero ito yung mali ng karamihan. Naglalagay sila ng 3 damage dealer. Walang tank, walang sustain, walang control. Anong mangyayari? Pag nagkataon na aggressive yung kalaban mo, tapos ka. Energy system. Ito ang pinaka-importante. Makinig ka dito. Every round may energy ka. Hindi unlimited. At bawat card may energy cost. Kung ubos ang energy mo, wala kang galaw. Yung mga experienced na players, nagtitipid. Iniipon yung mga fragment nila para mas mabilis sila makapag-build ng another energy for the next round. Makikita mo nga yan, nagpapaspas sila sa mga early round. Bakit? Para mag-build ng setup. Cards and combo system. Each axis may 6 na cards. Random draw per turn. Hindi mo kontrolado ang draw, pero kontrolado mo ang deck design. Yan ang difference. Kung hindi synergize ang mga cards mo, mahirap gumawa ng combo. May card ka na may plus damage kapag may poison yung kalaban. Paano kung wala kang pang-poison? Walang synergy. Sayang ang slot. Maraming tao ang bumibili ng Axie dahil maganda yung stats. Pero hindi nila tinitingnan yung card interaction. Stats don't win games. Synergy does. Example, yung mga rage mechanic. Habang tumatagal ang laban, tumataas ang rage. Pag na-trigger yan, may rage cards ka na pwedeng gamitin. Ito yung comeback mechanic ng Axie Origin. Kaya minsan kahit behind ka, kaya pa bumawi. Pero kung hindi mo alam ang timing, masasayang lang. Runes and Charm. Ito na yung layer na hindi nakikita ng casual players. Ang runes, para sa mga passive ability. Ang charms naman, para sa card modifier. Example, card mo, normally 80 damage. Lagyan mo ng charm. Pwedeng maging 95 plus ang effect. Kung di mo ma-optimize to, behind ka kagad sa rank. In my honest opinion, ang strength ng Origin, mas skill-based kaysa dati. Mas strategic, mas competitive. Ang weakness naman nito, mataas ang learning curve. Hindi beginner-friendly kung walang guide. RNG factor sa card draw. Ere-recommend ako ba? Yes, kung mahilig ka sa strategy game. At hindi, kung gusto mo naman, instant win or chill gameplay lang. Anong madalas na mga common mistake ng mga newbie? Puro damage ang team, walang energy management,
Hindi binabasa ang card text, hindi nag-a-adjust sa meta, naglalaro ng hindi iniintindi ang positioning. Tanong ko sa'yo, alin dito ang ginagawa mo? Mas nananalo ang patient players, hindi yung flashy. Kung aggressive ka palagi, predictable ka. Kung unpredictable ka, mas delikado ka. Gusto mo ba ng mas detailed breakdown ng best beginner team, current meta build, budget axis suggestion? Comment mo lang kung alin dito gusto mong unahin. Kung totally newbie ka, ang Axie Origin ay 3v3 turn-based strategy. May HP, shield, buff, and debuff. May class advantage. May random card draw. May ranking system. Hindi ito play to earn shortcut. Skill to win na siya ngayon. At kung papasok ka sa market nang hindi naiintindihan yan, financial risk yan. Hindi lahat kumikita. Kailangan mo munang matuto bago ka gumastos. So sa ngayon, alam mo na kung paano gumagana ang Axie Origin battle system. Hindi na siya mystery, hindi na siya random, system siya. At kung aaralin mo, may edge ka. Kung hindi, masasama ka sa majority na umaasa sa swerte. At kung gusto mong seryosohin ang Axie Origin, simulan mo sa pag-intindi ng mechanics. Doon nagsisimula ang panalo. Game on!